Galit na hindi ko ma-explain kung ano mararamdaman ko. Galit parang nakakapangdiri, nakakapangmanhid. Kaya nga minsan sinisipa ko yung customer ko, nagmamakaawa ko na wag nila akong galawin. Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Kung may mga lugar na kung tawagin ay Shabu Talipapa, meron din naman mga lugar na tinaguriang Prosti Talipapa. Mga lugar na talamak at lantaran ang pangangalakal sa mga kababaihan. Bakit hindi masugpo ang problemang ito? Sa likod ng malakas na tugtugan at kumukatitap na ilaw, isang lumang kalakaran ang nagaganap. Pagbebenta ng panandaliang alin. Sa isang lugar sa Pampanga, iba man ang sistema, talamak din ang ganitong kalakaran. Ito yung isa sa mga eskinitang lagusan papunta doon sa tinatawag na area o binyagan dito sa Pampanga. At dito dinadaan yung mga babaeng ibinabiyahe mula sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Cycle service. Likod niyan. Yun na yun. Hanggang doon, nag-extend. Hanggang doon sa... So, may skinita dyan. Sa isang surveillance operation, 3 linggo na nakakaraan. Pinasok ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI ang lugar na ito sa Pampanga na mas kilala sa tawag na area o binyagan. Makikipot ang iskinita papasok sa area. Maaga pa lang, buhay na ang lugar. Pagpasok, ilang bugaw agad ang sasalubong. Ini bata menangis kamu Pinasok ng undercover agents ang tabi-tabing mga bahay. Sa loob nakatago ang mga kababaihan. Dikit-dikit ang maliliit na kwarto sa loob. Sa isang bahay, more or less, may mga 12 kama at saka mga cubicles. No? May mga babae na nandoon. As a matter of fact, may mga babae doon na nakakulong. Hindi sila makalabas. Yung lock nasa labas ng pinto. Mistulang one-stop shop ang area sa bentahan ng laman. Ang tawag nila dito, talipapa naman ng sex, no? Trade. Ang sistema, kapag gusto mo ng sex, papasok ka lang doon sa pinakabarangay na yon, magbabayad ka doon sa entrance, tapos dadaling ka na sa mga kwarto. Sa 300 pesos up to 500 pesos, meron ka ng babae, may kwarto ka na for 1 hour. Open secret ang sex industry sa area. Bawat Kapampangan na aming natanong, alam kung ano ang meron sa lugar. Maraming mga ano doon, babae. Mga babaeng nagbibigay ng aliw. Tinatawagan yung mga nagdadaan ng tricycle, kaya yung naka-single, lala kapag nainom yung mga lalaki. Bayaran daw yung mga babae dyan, kaya nakakamura sila dyan. Kung tutusin sa Kinalakanan ng asset ng NBI na si Jerry ang area. Hindi raw magtatagal ng ilang dekada ang operasyon ng area kung walang kapit ang mga may-ari ng kasa. Sa tingin mo bakit tumagal yung operation ng mga bahay nito?
Sa tingin ko, kasi malaki ang ano dito, ang kickback na makukuha. Mga malaking antenn protector na mga naka-uniforme. Kasi paglabas mo dyan, iniikutan ka na ng mga naka-uniforme. Sa kapulisan ko, dito sa Station 2, sa aking AOR, siguro sasabihin kong hindi sila involved. Sa kabila ng pagtanggi ng kapulisan, nakapagtataka na ilang kanto lang ang layo ng area sa istasyon ng pulis. Actually, record shows na marami kaming operations na ginawa sa nasabing lugar. Ang problema nga, dahil marami kaming focus and concerns, hindi namin masyadong nagkaroon ng priority yan dahil nga merong naka-assign dyan to monitor na niyan ang concerns nila. Dahil ang station ko ay limited ang resources like manpower and financial resources. Sa opisina ng NBI nung nakarang linggo, nagsampa ng reklamo si Aling Lydia, hindi niya tunay na pangalan. Puno siya ng pag-aalala. Ang dalawang anak niya raw kasi, biktima ng human trafficking o puwersahang pagtatrabaho bilang sex worker sa area. Hindi na po ako makapagdaling hanap buhay dahil iniisip ko rin po yung anak ko. Gusto ko makuha na sila. Meron talagang nangyayari po sa amin. Para mag-respond ka o Halos isang buwan mula ng ma-surveillance, inilatag ng NBI ang pagliligtas sa mga kababaihan sa area. Objective natin, secure mo na yung area. Hawak na natin yung area, control na, wala na yung untoward incident na area. Sa laki ng area, mahigit 100 operatiba ng NBI nagsagawa ng rescue operation. Sa kabila ng kanilang bilang, nahirapan pa rin silang pasukin ng ilang bahay. Ayun, siguro siya. Hindi. Okay. Papadlock sa labas. May kandado mga pinto at ang ilan rito gawa sa bakal. Puputokan nga namin! Lumabas ka dyan! Oh, tabi mo! Bilisan mo! Sa isang kwarto, ilang kababaihan ang agad natagpuan. Labas. Baka mo rin mo, naman mo. Oy. Hindi rin nakaligtas ang ilang parokyano sa loob ng kwarto. Isa sa nahuling customer, menor de edad. Natagpuan din ang ilang shabu paraphernalia sa isang kwarto. May drugs daw. Nahuli ko kasi sa... May drugs daw. Pakita mo. Drugs. Ilang minuto pa, natagpuan ng NBI ang dalawang anak ni Aling Lydia. Baba mo. Kung nasa papakita yun, sir. Pwede mo yung kapatid mo may halika sa akin kasi bunod. Tabi. Hamawa ka na sa akin. Yan ito! Yan ka ba sa akin ito? Nang matapos ang operation, mahigit 50 kababaihan ang nasagip. 22! Meron pa, sir. 22! Tama ka dami naman kasi pinaladala. Sugat sila. 28. Agad silang dinala sa opisina ng NBI sa Maynila. Bumaha ang luha ni Aling Lydia at ni Princess sa muli nilang pagkikita. Ginagawa nila sa inyo. Ito na, ate mo maging ganyan ang trabaho mo. Pero kami hindi namin kaya ginagawa